Ika-26 ng Mayo, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Marcos Jr. biyahe na papuntang Japan para sa state visit. PNP nakaalerto sa gitna ng umano'y karagdagang arrest warrants mula sa ICC. WHO kinilala ang ginagawang hakbang ng DOH sa global health. Unang libreng sakay project sa barn inilunsad sa Tawi-Tawi. PCAB, inaalam ang lisensya ng kontraktor sa likod ng gumuhong gusali sa Angeles City. Tolentino, itinalaga bilang DOLE Secretary. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lumipad na patungong Japan para sa state visit hanggang May 29. Ang pagbisita sa Japan ay kasabay na rin ng 70th anniversary ngayong taon ng normalization ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahan na makakaharap ng Pangulo si Japanese Prime Minister Sanai Takaichi, gayon din ang Emperor at Empress ng Japan. Nakatakda ring talakayin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented centers. Inaasahan din na mapag-uusapan ang regional at global issues na nakakaapekto sa dalawang bansa. This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interest of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity. This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and a most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis. During this trip, I hope to harness the positive trajectory of our relations with Japan in all of our enriching engagements. This administration is keen on working closely with Japan and bringing our strengthened strategic partnership to greater heights. Sa ibang balita, binigyang pagkilala ni World Health Organization o WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus at iba pang member states nito ang ginagawang kooperasyon at hakbang ng Department of Health sa pagpapaigting ng national at global health workforce. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, binabalanse ng kagawaran ang pagsuporta sa ibang bansang nangangailangan ng mga nurse nang hindi napapabayaan ang pangangailangan ng Pilipinas. Mahalagaan niya ang knowledge sharing, training at capacity building kung saan natututo ang ibang bansa mula sa healthcare workers ng DOH. Dagdag pa ng kalihim, sa ganitong paraan na ibabahagi ng mga Pilipinong healthcare workers ang kanilang clinical competence, cultural adaptability at mataas na standards sa healthcare delivery na siyang hinahanap ng ibang bansa mula sa ating mga kababayan. Sa iba pang balita, nanumpa na sa tungkulin bilang Secretary of Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senator Francis Tolentino. Ginanap ang panunumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes ng hapon sa Palasyo ng Malacanang, samantala naganap naman Martes ng umaga ang official turnover ceremony sa DOLE office sa Intramuros. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Tolentino na maraming nakapataw na trabaho sa kanya, ngunit hindi niya ito kayang gawin mag-isa.
a lot of things would have to be done to revive the economy, to serve the working class, as well as to balance the needs of the management, the manufacturing sector, and the rest that helps the Philippine economy. Sa lahat po ng ating gagawin, unahin po natin, sang-ayon po ba ito sa batas? Pangalawa, makakatulong po ba ito sa manggagawa? Pangatlo, ito po ba ay makakatulong sa ekonomiya? At sakop na po nito kung ito rin ay makakatulong sa mga namumuhunan. Sa atin pong lagay ng panahon, kasalukuyang binabantayan ng Pag-asa ang Low Pressure Area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may mataas na tsansang maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hanggang 48 oras at posibleng pumasok sa para sa mga darating na araw. Nakakaapekto naman ang trough o extension nito sa southwestern wind flow na nagdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa lalo na sa Mindanao at Palawan. Patuloy naman ang mainit at maalinsangang panahon sa Luzon at Visayas, ngunit inaasahan din ang posibleng maulap na papawirin at tsansa ng pag-ulan dulot ng easterlies at localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Panibagong taas sa presyo ng petrolyo ipinatupad. PNP nakaalerto sa gitna ng ulat ng umano'y karagdagang arrest warrant mula sa ICC. PCAB inaalam ang lisensya ng kontraktor sa likod ng gumuhong gusali sa Angeles City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.